Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2441. Gayunpaman, nakabalik na ngayon ang nakatatandang kapatid ni Michelle, si Alex. Nagkaroon siya ng kumpiyansa. Muli niyang pinakawalan ang aura ng munting diablo na iniligpit niya noon pa man. Walang problema. Gagawin kitang isang ganap na primitive na tao. Tumawa si Michelle. Ang pagtawa na ito ay partikular na nakakaakit sa pandinig ni Heracles. Ikaw, ano ang sinusubukan mong gawin sa akin? Hindi. Ikaw, huwag ka nang lalapit. Sa pagharap sa mapanlokong dilag, si Michelle, kinilabutan si Heracles. Maging ang dalaga ng pamilyang Hancock na katabi niya ay napa-goosebump sa panonood sa kanila. Grip, grip. Si Alex ay nabali ang 12 buto sa Heracles at ganap na nasil ang kanyang cultivation base, kaya paano niya malalabanan ang mga hawak ng maliit na diablo? Wala pang 1 minuto, siya ay naging isang hubad na matandang lalaki na tanging underwear lang ang natitira. Tinakpan ni Heracles ang kanyang pribadong parte ng kanyang mga kamay habang nakasubsob sa sahig. Gusto niyang umiyak. Sa wakas, sinabi ni Alex, kalimutan mo na ito. Ilantad lang itong matandang umutot. Tingnan mo siya. Malamang na medyo may katayuan siya sa pamilyang Hancock. Maaari kang kumuha ng ilang mga video. Pagkatapos, pagdating ng panahon, ipapadala ko sila sa mga miyembro ng pamilyang Hancock upang tingnan at tanungin kung handa silang magbayad para sa pantubos. Nagulat si Heracles nang marinig iyon. Hindi siya pinatay ni Alex. Nakapagtataka, gustong gamitin siya ni Alex para ay blackmail ang pamilya Hancock. Gayunpaman, ito ay maayos din. Hanggat ito ay isang bagay na malulutas ng pera, magiging maayos ang lahat. Sa makatuwid, dapat naligtas na makabalik ang dalaga sa pamilyang Hancock, at dahan-dahan nilang aayusin ang mga account sa kanya sa hinaharap. Itinuro ni Michelle si Shirley at sinabing, mas mabente ito. Nagdilim ang mukha ni Shirley dahil talagang tinatrato siya bilang mga kalakal. Gayunpaman, umiling si Alex. Hindi ito ibinebenta sa ngayon. Kailangan ko siyang gamitin. Kakaiba ang itsura ni Michelle, pero parang may naintindihan siya. Oh, so ayan. Habang tumibok ang puso ni Shirley, niyakap niya ang kanyang mga hita at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tapos, naisip niya, itong the asterisk man pervert is really ill-intentioned. Huwag na huwag mo akong bigyan ng pagkakataong kumilos. Kung hindi, ikaw at ako ay mamamatay ng magkasama. Nang makita ni Heracles ang ekspresyon ng kanyang binibini, tila nahulaan niya ang mga iniisip nito. Kaya naman, agad niya itong inaliw. Young lady, huwag masyadong mahirapan ang mga bagay-bagay. Anyway, ang karumihan sa unang pagkakataon ay karumihan pa rin. Ang karumihan ng 10 beses ay karumihan din. Mabuti kung malalampasan mo ito. Ang buhay ang pinakamahalagang bagay para sa isang tao. Naramdaman ni Shirley Hancock sa unang pagkakataon na ang matandang umutot na ito, si Heracles, ay lubhang kasuklam-suklam. Hindi ko masyadong pinaghirapan ang mga bagay, angal niya. Malaki, malaki, gamaan ang loob ko noon. May matandang kasabihan na, kung hindi mo kayang pigilan, ay enjoy mo na lang. It makes sense. Enjoy, may asterisk sa. I didn't enjoy it at all. Hindi pa ako nadungisan. Matandang umutot, sasampalin kita kapag sinabi mong nadungisan na naman ako. Naniniwala ka ba? Naniniwala ako. Naniniwala ako. Hindi ka nadungisan. Young lady, okay lang basta masaya ka. Ang ekspresyong iyon at ang walang magawang titig nito ay ikinagalit ni Shirley, na parang gusto niyang tadyakan ang mukha nito gamit ang kanyang sapatos na may mataas na takong. Sa kasamaang palad, ang kanyang sapatos na may mataas na takong sa ilalim ng kanyang mga paa ay matagal nang lumipad sa ibang lugar. Kinuha ni Alex ang requiem clock. Michelle, umuwi ka na. Asterisk asterisk asterisk. Makalipas ang kalahating oras, sa Rockefeller Manor. Kinuha ni Alex si Shirley na mag-isa at naglakad papasok sa kwarto bago siya inihagis sa kama. Nanginginig na tinitigan ni Shirley ang binatilyong nasa harapan niya habang bumibilis ang tibok ng puso nito. Tapos na ang lahat, talaga bang ituring ko ang gayong gawain bilang kasiyahan? Kabanata 2442.
Ang isang tao sa Ancient Moon Conglomerate ng pamilya Hancock ay galit na galit. Wham! Binasag ng isang binata ang isang napakatandang anti-gang mesa gamit ang kanyang sipa. Damn it! Damn it! Saan ba nanggaling ang brat na yan? How dare he destroy the building of our home on technology and even takes his away? Ang maliit na B***star na iyon ay malamang na hindi makataong pinahihirapan at inaabuso siya ngayon. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Ipadala agad ang tropa. Ipadala ang pinakamakapangyarihang Silver Moon Berserker Troop ng ating Ancient Moon Conglomerate para iligtas si Sis at punatin ang Rockefeller B***star na iyon. Ang binata ay walang iba kundi ang nakababatang kapatid ni Shirley Hancock, si Samuel Hancock. Nasa live stream channel din siya ni Michelle kanina. Noong una, pinagmamasdan lang niya ito para masaya. Nag-imbita pa siya ng ilang mga kaibigan na panoorin ito ng sama-sama. Naghihintay sa Rockefeller brat na iyon na magdulot ng gulo at barilin ang sarili sa paapagdating ng oras. Halimbawa, siya ang tumawag sa mga miyembro ng Dipsy Clan. Bilang resulta, ano ang nakita niya? Nakita niya ang mga miyembro ng Dipsy Clan na nalipol. Nakita niyang may nagwasak sa Homan Tower sa lupa. Nakita pa niya na ang kanyang kapatid na babae ay hinuberin at binalot ng isang gutay-gutay na damit ng manastek at ibinitin ng patiwarik ng batang iyon na parang manok. Si Shirley ay naeg sa mukha sa harap ng kanyang mga kaibigan. Ang mas nakakatakot ay hindi man lang siya mapakali kapag naiisip niya ang pagtrato na maaaring pagdusahan ng kanyang kapatid pagkatapos. Samuel Hancock, ikaw ay mahilig sa nakakatandang kapatid na babae. Ano ang inaalala mo? Sabi ng isang makulit at masiglang babae, ang lalaking nakahuli kay Sis ay parang menor de edad sa isang sulyap at mas matanda sa akin ng 1 taon. Siya ay isang baguhan pa lamang. Kaya bakit ka nag-aalala tungkol dito? Ito ay isang 12 o 13 taong gulang na maliit na batang babae na mukhang 60% o 70% tulad ni Shirley. Siya ay si Shirley at ang nakababatang kapatid na babae ni Samuel na nagngangalang Frecia Hancock. Bagamat medyo hindi magkatugma ang pangalan ng nakababatang kapatid na ito, siya talaga ang kanilang biolohikal na nakababatang kapatid na babae, at 3 sa kanila ay sa iisang ina. Kinagat ni Samuel ang kanyang mga ngipin at nagmamadaling lumapit sa maliit na mukha ni Frecia ng masigla. Wimpy brat, sino ang mahilig sa elder sister enthusiast? Ngayon ay nahuli na ng mga kontrabida si Sis, at mahirap sabihin kung buhay pa ba siya o hindi. Ikaw ang kanyang biological little sister. Hindi ka ba nag-aalala sa kanya kahit kaunti? Minahal ka ni Sis nang wala. Ano ang silbi ng isang bastos na tulad mo? Dapat ibenta ka na lang namin. Arg. Samuel Hancock, kung maglakas loob kang kuskusin muli ang mukha ko, papatayin kita. Lumalaylay ang balat ng mukha ko dahil sa pagkuskus mo. Tatanda na. Tumahimik ka. Manahimik kayong lahat. Umungol ang isang matandang lalaki habang nababalisa sa away. Ang lalaking ito ay ang lolo ni Shirley na nagngangalang Falco Hancock, na siya ring matandang may pinakamahalagang katayuan sa kasalukuyang pamilyang Hancock. Carrie, marami kang ideya. Ano sa tingin mo ang bagay na ito? Si Carrie, na ang buong pangalan ay Carrie Hancock, ay tiyahin ni Shirley. Para siyang magandang babae na nasa early 30s. Sabi niya, ang pangunahing prioridad ay ang mabilisang iligtas si Shirley. Nang marinig iyon ni Samuel, agad niyang sinabi, tama. Lolo, bilisan mo at magutos. Maging si tita ang nagsabi. Ano pa ang hinihintay mo? Ipadala ang pinakamalakas na puwersa ng labanan ng pamilya at lipulin ang pamilyang Rockefeller. Umiling si Carrie. Samuel, alam kong nagmamalasakit ka sa kapatid mo, ngunit hindi tayo maaaring kumilos ng walang ingat ngayon. Hindi natin dapat maliitin ang lakas ni Alex Rockefeller. Mas delikado ang sitwasyon ng kapatid mo kung gusto talaga nating kunin ang tropa para iligtas siya. Kahit papaano may alam ako tungkol sa Alex Rockefeller na ito. Tita, anong alam mo? Hindi kaya siya baliw. Mukhang ito lang ang kapintasan niya. Ang dami ng magagandang babae sa paligid niya ay hindi na mabilang sa isang banda. Nang marinig iyon ni Samuel ay mas lalo siyang nabalisa. Bakit hindi natin ipadala ang tropa kung gayon? Ano pa ang hinihintay natin? Sinabi ni Frecia, ikalawang kapatid, na may gerontophilia, huli na para sa iyo na mabalisa ngayon. Higit kalahating oras nang nakunan si Sis. Ang ginawa ay tapos na. Kung ang lalaking iyon ay mabuti para sa wala, maaaring nabuntis niya ito.
Binabati kita, magiging tiyuhin ka. Kaya, magmadali at isantabi ang iyong gerontophilia sa hinaharap. Di asterisk man brat, tatahiin ko yang bibig mo kung sakaling maglakas loob kang magsalita ulit ng kalokohan. Tita, nakita mo ba kung gaano kabanggas si Samuel? Kuya ko pa rin ba siya? Siya ba ay ipinanganak ng aking ina o ng iba? Kabanata 2443. Naguguluhan si Samuel. Hindi nakaimik si Carrie kasama ang batang ito. Medyo makulat si Alex Rockefeller at may hindi mabilang na kagandahan sa paligid niya, pero sa pagkakaalam ko, kusang sumunod sa kanya ang mga babae. Minsan siyang nawala sa loob ng ilang buwan, at naisip pa nga ng labas ng mundo na siya ay patay na, ngunit ang mga babaeng iyon ay hindi umalis sa pamilyang Rockefeller at nanatili sa tabi ni Mrs. Rockefeller sa lahat ng oras. Kaya, ang lalaking ito ay dapat na isang taong malazwang ngunit may moral na batayan. Bukod dito, sa pangkalahatan siya ay isang bayani. Ngunit, sa pagkakataong ito, masyadong padalos-dalos kumilos si Shirley at nasaktan ang dakilang hari ng demonyong ito, paliwanag ni Carrie. Tay, personal akong maglalakbay sa California para ibalik si Shirley. Naniniwala akong kakayanin ko. Sinabi ni Samuel, maaasahan mo ba na hindi nawalan ng virginity si Sis? Sabi ni Carrie, kahit hindi pa nawala ang virginity niya, hindi kayo magkakasama. Pareho kayong biological na magkapatid. Hindi nakaimik si Samuel. Sabi ni Falco, Carrie, kailangan mong ibalik si Shirley. Isa siya sa ilang babae na hinahangaan ng Divine Heir ng Mount Olympus. Ang kanyang mga prospect ay walang hangganan kapag nanalo siya sa kompetisyon. Depende sa bagay na ito kung ang aming pamilyang Hancock ay maaaring mauna at talunin ang iba pang ilang mga conglomerates sa pagkakataong ito. Asterisk. Sa Rockefeller Manor, umupo si Shirley sa kama at tulalang tumingin kay Alex. Nakasuot ang katawan niya ng jacket na bigay sa kanya ni Alex. Iyon ang kanyang damit. Sa anyo ni Shirley, halos walang damit ng babae sa bahay na angkop para sa kanya. Siya ay masyadong matangkad. Siya ay 5 talampakan 11 matangkad na nakayapak. Hindi man sumailalim si Alex sa paglilinang, hindi siya kasing tangkad niya. Gayunpaman, kailangang tumangala si Alex sa kanya ngayon kung nakatayo siya. Ang nakahinga ng maluwag kay Shirley ay ayaw siyang molstiyahin ni Alex matapos siyang ihagis sa kama, ngunit walang dumi sa silid na ito. Kaya't kinailangan niyang paupuin siya sa kama o humiga sa lupa para hindi na niya ito kailangang tumangala sa buong oras habang nagsasalita. Saan mo nakuha itong Sakyamuni's wooden fish? Tanong ni Alex habang inilalabas niya ang kahoy na isda na naaga sa kamay ni Shirley. Napakahalaga nito sa kanya. Ito ay dahil kinonsulta niya ang Mystic Maiden of the Nine Heavens tungkol sa usapin ng Derayenji Temple. Bilang resulta, sinabi sa kanya ng Mystic Maiden na kung lumitaw ang Derayenji Temple, may iligtas nga niya si William Rockefeller dahil may ninuno na body tree sa Derayenji Temple. Ang punong iyon ay nagmula sa isang pambihirang pinagmulan matapos makaranas ng milyon-milyong kidlat na kapigatian. Maaari nitong pigilan ang soul planting sa katawan ni William at pansamantalang i-freeze ang pagpapatuloy ng soul planting. Ito ay magbibigay kay Alex ng sapat na oras upang malaman ang taong naglagay ng soul planting kay William. Pagkatapos, gagawa siya ng paraan para lumunin ni William ang pangunahing kaluluwa bilang kapalit. Sa ganitong paraan, hindi lamang si William ay hindi mamatay, ngunit siya ay lubos na pagpapalain. Kaya naman, kinailangan ni Alex na mahanap ang Derayenji Temple anuman ang mangyari. Bukod dito, kailangan niyang gawin ito sa pinakamaikling panahon na posible. Kahoy na isda ni Sakyamuni, kaya iyon ang pangalan nito. May kwento pa ba tungkol sa isdang kahoy na ito? Bagamat matagal nang ginamit ni Shirley ang isdang kahoy at pag-aari ito, hindi niya alam ang pangalan nito. Saan ito nanggaling? Nanlamig ang mukha ni Alex. Bakit ba napakabangis mo? Matapos makita ng malinaw ang ekspresyon ni Alex, biglang ngumiti si Shirley. Ang dalagang ito ay masugid din, kaya naramdaman niya kaagad ang emosyon ni Alex. Pakiramdam ko ay labis kang nababalisa tungkol sa isdang kahoy na ito. Mahalaga ito sa iyo, tama ba? Kumunot ang noo ni Alex at hindi sinasadyang nalantad ang kanyang balak. Alam ni Shirley na tama ang hula niya, kaya nakangiti niyang sinabi, dahil may hinihingi ka sa akin. Maging mabait ka sa akin. Nakaranas ng maraming pagbabago ang ekspresyon ni Alex. Sa wakas,
Bumantong hininga siya at nagsimulang maghubad ng pantalon. Kabanata 2444. Natigilan si Shirley nang makitang gumagawa ng ganoong katangahan si Alex. Ito ay talagang isang malabote diablo. Ano ang reincarnation ng isang masamang nilalang? Paano siya naging manloloko sa murang edad niya? Ikaw, paano ka naging walang prinsipyo? Napakabata mo pa, gusto mo na ring magpakatanga sa mga babae. Hindi ka ba natatakot na magkaroon ng kidney deficiency sa hinaharap? Makinig ka sa akin. Bata ka pa at wala pa sa gulang ngayon, ngunit kailangan mong pahalagahan ang likas na enerhiya ng yang ng iyong mga bato. Ang maagang bulalas ay makakasama sa iyong katawan at lubos na makakaapekto sa iyong cultivation base. Sinubukan niyang baguhin ang iniisip ni Alex. Napatingin si Alex sa kanya. Huwag kang mag-alala, mayroon na akong 5 anak. Panipi-panipi. Isang napakalaking salitang, sick, ang sumagi sa isip ni Shirley. Nagulat siya, napakabata pa niya at menor de edad, ngunit mayroon na siyang 5 anak. Siya ba ay isang likas na halimaw? Paano niya nagawa iyon? Pero, hindi ko sinabi na ipanganganak mo ang anak ko. Ang hinubad ni Alex ay sinturon lamang niya, ngunit hindi ang kanyang pantalon. At, ang sinturong ito ay isang hindi pangkaraniwang bagay. Isa itong mahiwagang kayamanan na tinatawag na Divine Binding Rope. Natagpuan ito sa storage ring ng isang miyembro ng Peacock Tribe. Authentic man ito o hindi, isa na itong magandang gamit para itali si Shirley. Narinig mo na ba ang tungkol sa pambansang sining sa Japan na tinatawag na sining ng pagkaalipin sa lubid? Mataray na sabi ni Alex habang nakatingin sa kanya at pinagmasdan ang figure nito mula ulo hanggang paa na para bang iniisip kung saan siya magsisimulang magbigkis. Ito ay nagparamdam sa kanya ng isang maling akala na siya ay hinuberan. Ano ang sining ng pagkagapos sa lubid? Hindi mo ba alam yun? Pambihira kang wala sa ugnayan noon. Kaya mo bang maging presidente ng ganito? Kinuha ni Alex ang kanyang cellphone. Matapos maghanap sa internet ng ilang sandali, nakahanap siya ng isang larawan. Ibinigay niya ito sa kanya para tingnan. Sinilip lang ito ni Shirley Hancock ngunit masama ang pakiramdam niya. Ang orihinal niyang matikas na mukha ay puno ng kakaibang pagkabigo. Ang larawang iyon ay sadyang hindi magandang tingnan. Talagang nagkaroon ng ganitong pambansang sining sa mundo. Inimbento ba ito ng isang pervert? Napaisip siya sa sarili niya. Kung gapyusan siya ni Alex ng ganoon. Talagang hindi siya naglakas loob na ipagpatuloy ang pag-iisip tungkol dito. Masyadong nakakatakot. Sinabi pa ni Alex, maraming kababaihan sa Japan, lalo na ang mga dilag, ang kukunan at i-upload sa internet ang kanilang mga larawan at video pagkatapos nilang itali gamit ang sining ng pagkaalipin sa lubad. Pagkatapos, sila ay magiging napakasikat. Hindi mo ba iniisip na tinutulungan kita? Habang ikaw ay nasa primitive na estado, isasabit ka sa bubong pagkatapos mong itali. Pagkatapos mag-film ng magandang video, hihilingin ko kay Michelle na i-broadcast ito sa kanyang live stream channel. Sinisigurado kong sisikat ka. Paano naman? Mabait ba ako sa'yo? Nanginginig si Shirley habang mukhang namumutla ngunit galit na galit. Pervert ka. Huwag mo akong lalapitin. Huwag mo akong hawakan. Umalis ka. Arg. Ang babae ay nasa bingit ng pagbagsak. Ito ay dahil nakatali na si Alex sa kanyang mga binti, at mahigpit silang nakatali. Hindi nagtagal, napunit ang kanyang damit pang opisina na may rip. Malapit nang maabot ng lubad ang kanyang tuktok. Tumigil ka. Nanalo ka. Sasabihin ko sa'yo. Tumigil sa paggalaw si Alex habang nakatingin sa kanya. Napakaraming banta ang ginawa niya hanggang sa puntong napagod na siya, ngunit hindi ba ito para sa kapakanan ng pag-agaw ng impormasyon tungkol sa Derayenji Temple mula sa kanya? Hanggat magtagumpay siya, walang hindi niya gagawin. Sabi ni Shirley, nakita ko ito sa isang lihim na kaharian. Mayroong isang kalawakan ng sinaunang santuwaryo ng Budismo sa loob ng lihim na kaharian, ngunit ito ay puno ng panganib sa loob, at ang pangunahing lugar ay hindi maaaring lapitan. Tanong ni Alex, where's the secret realm? Dalhin mo ako dyan. Umiling si Shirley. When she saw that he was about to act again, she immediately said, walang kwenta kahit patayin mo ako ngayon. Hindi madaling pumasok sa lihim na kaharian. Kailangan mo ng 3 pangunahing token para ma-activate ito. Ang 3 puwersa ay may kontrol sa kanila, ayon sa pagkakabanggit. Kaya kahit ako lang ay hindi mahanap ang pasukan sa Secret Realm.
Kabanata 2445. Tinanong ni Alex ang mga detalye. Labag sa kanyang kalooban, ikinwento ni Shirley ang isang aksidente noon. Ang pamilyang Hancock ay isang sinaunang pamilya. Gayunpaman, ang pamilyang Hancock ay hindi lamang ang pamilya mula noong sinaunang panahon. Bilang karagdagan, naroon din ang mga pamilyang Henderson at Miller. Ang tatlong dakilang pamilyang ito ay ang mga pangunahing pamilyang may kontrol sa tatlong partikular na malalaking conglomerates sa mundo. Noong nakaraan, ang tatlong puwersa ay nagtulungan upang dalugarin ang isang sinaunang larangan ng digmaan ng magkasama. Pagkatapos, natuklasan nila ang isang sira-sirang tore doon, at isang gintong bodhisattva ang natagpuang patay sa isang nakaupong postere sa loob. Ang bodhisattva, na ang pinagmulan at pundasyon ay hindi alam, ay namatay lamang sa isang nakaupong postere sa sinaunang tore. Bagaman maraming taon na ang lumipas, ang bodhisattva ay buhay pa rin, na para bang siya ay isang buhay na tao. Sa oras na iyon, ang mga tao ng tatlong puwersa ay nakakita ng isang mapa at isang sulat kamay na sulat sa bodhisattva. May ilang background ang tatlong dakilang pamilya mula sa sinaunang panahon. Nahulaan nila na ang mapa na ito ay direktang nakaturo sa isang santuwaryo ng Buddhism Derayenji Temple. Gayunpaman, ang Derayenji Temple ay nakatago sa kawalan, kaya imposibleng matagpuan ito sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Kinailangan nilang tipunin ang lahat ng tatlong mahahalagang token at gamitin ang mga ito ng magkasama para i-activate ang trigger ng Derayenji Temple. Pagkatapos, papasok sila sa isang hakbang. Matapos maghanap ng higit sa isang milenyo, sa wakas ay natagpuan nila ang lahat ng mga token. 5 taon na ang nakalilipas, muling nakipagtulungan ang mga tao ng tatlong dakilang pamilya para buhayin ang maalamat na Derayenji Temple. Sa kasamaang palad, ito ay puno ng mga panganib sa loob ng Activated Secret Realm. Ang tatlong pamilya, ang Hancock, ang Henderson, at ang mga pamilyang Miller, na nagsanib puwersa ay binubuo ng kabuuang daan-daang tao. Sa huli, kakaunti lamang ng 10 o higit pang mga tao ang nakatakas mula sa loob. Gayunpaman, lahat ng lumabas ay tiyak na nakakuha ng isang bagay. Halimbawa, si Shirley ay nakahanap ng isang pares ng kahoy na isda at isang gutay-gutay na damit ng monastic. Hindi sila ordinaryong mga bagay, ngunit sinamantala siya ni Alex sa huli at inagaw ang lahat ng iyon para sa sarili niyang gamit. Ang mga pamilyang Miller at Henderson mula noong sinaunang panahon. Hindi ko sila narinig. Umiling si Alex, ngunit hindi niya ito pinansin at sinabing, pupunta ka sa dalawang pamilyang ito kasama ko bukas para humingi ng mga token. Sabi ni Shirley, ang dalawang pamilyang ito ay hindi mahina. Aktibo na silang naghahanda para sa susunod na paggalugad ng lihim na kaharian. Natatakot ako na hindi nila ibibigay ang mga token sa iyo kung pupunta ka at hihilingin ang mga ito. Hindi nila ibibigay ang mga token. I'll just annihilate them then, mariing sabi ni Alex. Pagkatapos, muling nagtanong si Alex tungkol sa Olympus Tribe. Sa pagbanggit sa Mount Olympus, ang mga mata ni Shirley ay puno ng pag-asa, na para bang iyon ang kanyang pinakamatayog na ideal. Siya ay nabighani na sinabi, iyan ang banal na tribo mula sa malalim na espasyo ng universo kung saan nakatira ang mga tunay na Diyos sa loob. Talagang ayaw mong malaman ang tungkol sa kanila dahil nakalista din ako sa banal na tribo. Gusto akong kunin ng Divine Heir ng Mount Olympus bilang asawa niya. Kung gagawa ka ng karumal-dumal na bagay sa akin na magdudulot ng galit ng publiko, hinding-hindi ka pababayaan ng magiging asawa ko. Ang banal na tagapagmana ng Olympian Army. Humph. Hanggat maglakas loob siyang lumapit, maglalakas loob akong patayin siya. Ikaw, talagang may kakayahan ka, ngunit malayo ka kung ikukumpara sa Divine Heir ng Olympus. Mapapatay ka niya, mas katulad niyan. Tila sobrang tiwala ni Shirley sa kanyang mapapangasawa, alam niyang malalampasan niya si Alex. Hehe, ngumisi si Alex. Ang banal na tagapagmana ng Olympus ay matagal nang nasa listahan ng dapat niyang patayin. Ang mga traidor sa sangkatauhan tulad ng Olympian Army ay nagwasak sa mga katutubong nilalang ng universo sa pagtatapos ng sinaunang panahon. Ngayon ay nagbabalik sila sa pamamagitan ng pagbuhay na muli sa kanilang sarili gamit ang espiritual na enerhiya sa Earth. Kapag ang lahat ng uri ng mga pagkakataon ay malapit ng sumabog, sila ay babalik muli. Habang nag-uusap sila ay pilit na itinulak ang pinto ng silid na kanilang kinaroroonan,
at parang kidlat ang sumugod na isang figure. Bumagsak ang figure sa mga bisig ni Alex at hinawakan ang kanyang mukha bago siya hinalikan ng malalim. Kabanata 2446. Ang taong dumating ay si Daya. Isa siya sa pinakamahusay na mga awit ng Amerika at nananatiling malaking bituin hanggang ngayon. Siya rin ang munting prinsesa ng Michigan Stormers, isa sa 8 maharlikang pamilyang Amerikano. Hindi pa siya nakakapunta sa Rockefellers bago ito, dahil may mga bagay siyang dapat asikasuhin sa labas. Nakakuha din siya ng balita online. Noon lang niya nalaman na nakabalik na ang kanyang lalaki kaya naman nagmamadali siyang umuwi. Ma'am. Ang mainit niyang labi ay sinalubong ng isang maalab na halik. Ang tanging bagay na mas madamdamin ay ang kanilang muling pagsasama pagkatapos ng isang sitwasyon sa buhay at kamatayan. Natigilan si Alex ng isang minuto ngunit hindi nagtagal ay nakalimutan na niya ang lahat, pati na si Shirley. Sa halip, nakatuon lamang siya sa malambot at malumanay na pagtanggap ni Daya. Matagal na rin mula nang siya ay naging intimate sa isang babae. Ang ganitong pakiramdam ay nasa sabik sa kanya ng kaunti. Nagulat si Shirley sa eksena. Sa kanyang pananaw, teenager pa lang si Alex. Kaya naman, siya ay dapat na isang playboy kung maaari niyang halikan ang ibang babae ng mapusok. Naisip ni Shirley na dapat ay likas siyang malabag. Hindi ako sumuko, talagang kinidnap niya ako at kakainin ng buhay. Kung tutuusin, medyo confident siya sa kanyang hitsura. Hindi ito isang malaking silid. Ang malinaw at malinaw na pagtingin sa dalawa ay nagdulot ng kaguluhan, kaya, hindi sila maaaring pansinin ni Shirley kahit na gusto niya. Nang tuluyan na niyang makita ang mukha ng babae, napasigaw siya sa gulat. Daya, ikaw ba yan? Magkakilala sila. Ang sigaw ni Shirley ang nagpahiwalay kina Alex at Daya. Napatingin si Daya kay Shirley, biglang nanlamig ang mukha nito. Ms. Hancock, mas matapang ka na nagplano ng pagpatay sa aking pamilya. Sinubukan mo pang patayin ang asawa ko. Naisip ko lang kung dapat kong salakayin ang mga Hancock at patayin kayong lahat. Mukhang kinakabahan si Shirley. Magkakilala kayo? Tanong ni Alex. Iniligtas ko ang kanyang buhay minsan sa sinaunang hangganan, sabi ni Daya. Before that, inisip ko lang na mayabang siyang babae. Makapal ang balat niya para agawin ako sa barkong pandigma ni Hancock. Hindi ko akalain na sasaktan niya ang pamilya ko. Nararapat siyang mamatay. Dahil doon, bigla niyang naisip ang kanyang anak at mabilis na nagtanong, nasaan ang anak natin? Tungkol dyan. Nang makita ang reaksyon nito, kumirot ang puso ni Daya, at halos mawalan siya ng balanse. Akala niya wala na ang anak niya. Mabilis siyang niyakap ni Alex. Huwag kang mag-alala, ayos lang siya. Nasa isang ligtas na lugar siya na may mga taong nagbabantay sa kanya. Kaya lang, nang hindi umabot sa yugto ng immortalisasyon, hindi tayo makapasok sa espasyo. Dahil doon, nagsimulang ipaliwanag ni Alex ang kanyang paglalakbay pagkatapos nilang maghiwalay. Hindi na siya nagdetalye, ngunit sa sobrang daming impormasyong sasabihin ng sabay-sabay, ramdam pa rin nila ang panganib at takot na pinagdaanan ni Alex kahit na gumamit siya ng mga simpleng salita. Ang mga karanasang malapit na sa kamatayan at ang pagligtas sa kanila ay naging sanhi ng pagtibok ng kanilang mga puso sa kanilang mga dibdib. Bukod dito, halos ipinakilala rin ni Alex ang mga bagay na nakita niya sa dakilang mundo ng Amerika. Habang nagsasalita siya, hindi niya sinasadyang iwasan si Shirley. Si Shirley ay nakikinig din ng mabuti. Hindi niya kilala si Alex bago ito, dahil ang pamilya Hancock ay may sariling pribadong pag-aari. Ang mga pangunahing Hancock ay bihirang lumabas. Maging ang pang-araw-araw na pamamahala sa kanilang pananalapi ay isinagawa ng mga kamag-anak o empleyado. Nakikinig sa mahimalang paglalakbay ni Alex. Pagpasok sa teritoryo ng undead at pakikipaglaban sa mga kaaway ng mag-isa. Pagpasok sa libingan ng mga Diyos, hindi sigurado kung makakalabas siya ng buhay. Tumatakbo para sa kanyang buhay sa isang mapanganib na sitwasyon at maabot ang Starborn City nang hindi sinasadya. Ang puso ng tao ay hindi mahulaan, at ang masasamang sombrero ay nasa lahat ng dako. Noong nasa panganib si Alex, isang sinumpaang kapatid na babae mula sa kabilang mundo ang tutulong sa kanya. Kabanata 2447. Hindi nagtagal, narating nila ang bahagi kung saan nilamon ng buhay si Alex ng dakilang Genbo noong labanan sa Latian.
Nakilala niya ang sinaunang tribo ng Naga at nakipaglaban sa Undead Queen sa Dead Zone, na kalaunan ay inatake ng pinakamalaking sekta ng Western Ridge at ng Peacock Clan. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang paglilista ng mga kakaibang pagtatagpo sa walang katapusang dagat. Ang buong paglalakbay ay sapat na upang may sulat sa mga libro bilang isang maalamat na alamat. Buong-buo si Shirley sa kwento. Hindi ba ito ang mundo sa aking panaginip? Kahit na nagsasalita ka na parang wala lang, alam ko kung gaano kahirap na harapin ang lahat ng iyon ng mag-isa, ang maraming hamon at hadlang. Hinaplos ni Daya ang batang mukha ni Alex. So what if mukha siyang bata? Siya ang aking asawa at ama ng aking anak na babae. Ang ilang pagkakaiba sa hitsura ay hindi makakaapekto sa aming relasyon. Mananatiling permanente ba ang iyong katawan? Tanong niya. Hindi ko akalain. Isa lang ito sa mga kakaibang encounter ko. Nagsanay ako ng diskarte sa paghinga, at kapag ang katawan ay sinanay sa isang tiyak na antas, ang ilan. Itatapon ang mga buto at bahaging itinuturing na hindi gaanong gumagana. Nauwi sa ganito ang alulong. Hanggat kumakain ako ng sapat, babalik ako kaagad. Napangiti si Alex. Isang diskarte sa paghinga. Nagulat si Daya, kumikinang ang kanyang mga mata sa kuryosidad. Pero sinulyapan niya si Shirley. Sa isang hampas ng hangin mula sa kanyang mga daliri, napatumba niya si Shirley. Darling, kapag sinabi mong breathing technique, isa ba itong makapagsasanay sa iyong mga organo? Nang makita kung paano kumilos si Daya, naging seryoso si Alex, nagtatanong kung may alam ba siya tungkol dito. Sabi ni Daya, mula sa mga alaala ng aking paggising, may natutunan ako. Ang pamamaraan ng paghinga na ito ay lumalampas sa maraming mga diskarte sa pagsasanay ng banal na lupain. Ang pamamaraan na ito ay hindi kabilang sa sansinukob na ito. Nagulat si Alex. Kung hindi ito kabilang sa universo, ano ito? Sinabi ni Daya, ang universo ay isang bahagi lamang ng espasyo. Bukod sa atin, may mas mataas na universo doon. May alam akong lugar na kilala bilang Middle Universe. Sinusubukan ko ring alalahanin ang ilang bahagi ng aking mga alaala, nagsisiyasat din ng ilang bagay. Pagkatapos kumpirmahin sa parehong piraso ng ebidensya, naniniwala ako na ang undead ay hindi kabilang sa ating universo. Ang gayong teorya ay nakakagulat. Nahihilo na si Alex sa naisip. Ngunit dapat tayong mabuhay at mamuhay bilang isang pamilya anuman ang mangyari. Ginamit ng Great Genbo ang lahat ng kanyang lakas para itakda ang force field, ngunit ito ay masisira sa loob ng 3 taon. Tiyak na aatake ng buong lakas ang undead kung ganoon. Iniisip ng kanilang reyna na ako ay isang uri ng binhi. Tiyak na hahanapin nila ako. Sinabi ni Commander Red na mayroong ilang uri ng pagkakataon sa loob ng wasteland. Dahil ang 1 taon doon ay katumbas ng 100 taon sa labas, dapat itong ipanganak sa lalong madaling panahon. Pero wala na tayong masyadong oras, kulang pa sa 3 taon. Sa loob ng panahong ito, dapat nating sanayin ang ating sarili na maging sapat na makapangyarihan. Tumanggaw si Daya. Pagkatapos noon, nagpatuloy sila sa pag-uusap ng medyo matagal. Sa wakas, itinuro ni Daya ang walang malay na si Shirley. Anong ginawa mo sa kanya? Saan ka natutong magtali ng gayong mga buhol? Gusto mo bang itali din kita? Tinitingnan kung paano nagkusa si Daya. Tiyak na hindi siya nagbibiro tungkol sa kanyang mga anteng-anteng. Ikinaway ni Alex ang kanyang kamay. Binibigyan ko lang siya ng takot. At kailangan mong maghintay hanggang sa gabi upang matali. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa nangyari sa Derayenji Temple. Nang marinig na may iligtas ng Derayenji Temple ang kanyang biyenan, tuwang-tuwa si Daya. Maya-maya lang ay maririnig na sa labas ang huni ng isang helicopter. Ang pandidilat ni Alex ay kumislap ng kulay pilak na liwanag habang ang kanyang paningin ay tumagos sa istrukture ng bahay. Nakita niya ang isang magandang babae na tumalon palabas ng helicopter mula sa 50 metro sa itaas, na sinundan ng isang binata at babae. Ito ay ang mga Hancock, Carrie, Samuel, at Frisha. Kahit na hindi sila kilala ni Alex, kitang-kita niya sa kanilang hitsura at aura na sila ay pamilya ni Shirley. Natakot siya na baka atakihin ang kanyang pamilya, kaya agad niyang hinigit si Shirley sa kanyang mga balikat at lumabas ng bahay kasama si Daya. Kabanata 2448. Noong una, hindi pinayagan ni Carrie si Samuel na sumama. Kilalang-kilala niya ang batang iyon.
Masyado siyang nahuhumaling sa kanyang ate. Gayunpaman, hindi niya matiis ang mga pakiusap nito, at gusto niyang tiyakin din ang kaligtasan ni Shirley. At saka, paulit-ulit siyang nangako na makikinig at susunod siya sa mga utos nito. Hindi rin siya nagsasalita pabalik at manatili sa gilid. Kung susuwayin niya ang pangakong ito, kusang loob niyang parusahan ang sarili sa pagkakakulong sa loob ng 6 na buwan. Sa kabila noon, base sa kasalukuyang sitwasyon, ang ate niya ay kasalukuyang karga-karga ni Alex sa mga balikat. Nakasuot din siya ng kamisete ng lalaki, ang kanyang fair, balingkinitan. Nakatali ang mga binti gamit ang lubad. Tila napunit na rin ang kanyang kasuotan sa opisina, na para bang siya ay sinaktan. Hindi maaaring kumalma si Samuel matapos itong makita. Parang sisabog ang ulo niya sa galit na naranasan niya. Arg! Nagpakawala si Samuel ng dagandong ng hayop at sinugod si Alex. Hindi nagustuhan ni Carrie ang nangyayari, ngunit hindi siya naging mabilis para pigilan siya. Nahawakan lang niya ang maliit na sulok ng shirt ni Samuel. Walang tigil. Sinubukan ni Carrie na pigilan si Samuel sa mga salita, ngunit halatang walang epekto. Papatayin kita, sigaw ni Samuel. Nagpadala siya ng nakamamatay na aura na naramdaman ng lahat. Mukhang seryoso siya sa pagpatay kay Alex sa pagkakataong ito. Ang mga mukha ng mga taong Rockefeller Manor ay naging mabangis. Sa gitna nila, isang kislap ng liwanag na mas mabilis kaysa sa kidlat ang tumama sa harapan ni Samuel. Ito ay Pixie. Tumalon si Pixie sa hangin at hinampas ng malakas si Samuel sa dibdib gamit ang mga trotters nito. Basag, basag. Ang tunog ng mga buto ay nagmula sa dibdib ni Samuel. Dapat ay nabali niya ang hindi bababa sa 3 tadyang. Bukod dito, mayroon siyang isang nagtatanggol na kayamanan sa kanya noong panahong iyon, at sa pagkakataon ng pag-atake, isang berdeng ilaw ang sumikat at bumungad sa kanyang katawan, na nagkansela ng ilan sa pag-atake ni Pixie. Kung hindi dahil doon, ang pinsala ay hindi lamang 3 bali ng tadyang. Si Pixie, na nagtagumpay sa unang pag-atake, ay pumalakpak ng kanyang mga kamay. Saan nanggaling itong mahinang daga? Ang kanyang mukha ay naging berde, at ngayon siya ay nagniningning sa berdeng ilaw. Green ka rin ba sa inggit kasi? Hehe, pero how dare you attack my sworn brother? Hindi mo ba alam ang sarili mong lakas? Paimpal lang siyang tinutokso ni Pixie, ngunit talagang hindi kaaya-aya sa pandinig ni Samuel. Yung nakakakilabot na baboy, how dare he say that? It's implying that I've been cheated on. Mas masakit kay Samuel ang sinabi ni Pixie, lalo na nang tingnan niya ang sitwasyon ni Shirley. Wow! Ito ay isang nagsasalita ng demonyong Piggy. At napakabango. Nagniningning ang mga mata ni Frisha habang nakatitig ng diretso kay Pixie, naglalaway ang laway mula sa kanyang bibig. Tita, pwede ba nating kainin itong baboy? I'm really craving for braised trotters. Galit na galit, sinipa ni Pixie si Samuel at dumiretso sa Frisha. Darating na ang nilagang trotter. Tiya, tulong. Hindi inaasahan ni Carrie na mangyayari ang ganoong bagay. Isang hayop na kamukha ng iyong regular na alagang baboy ang natalo kay Samuel sa 1 segundo lang. Hindi lang iyon, kasalukuyang naniningil din ito patungo sa Frisha. Naghanda si Carrie. Nagdala siya ng makapangyarihang kayamanan, isang likas na banal na kasangkapan ng kanyang pamilya. Bulong ng tubig. Ito ay isang pulang payong na papel ng langis. Sa pagbuka nito, nakabuo ito ng isang malakas na defensive barrier. Thud. Kabanata 2449. May malakas na tunog. Unang pumasok si Pixie sa barrier at naitaboy. Nakita niya ang mga bituin na lumitaw sa kanyang mga mata habang umaagos ang matangkad na pulang dugo mula sa kanyang ilong. Nang inig siya sa sakit, patuloy na tumutulo ang dugo habang sumisigaw, Alex, sirain mo ang babaeng ito at ang bastard na iyon gamit ang Heaven Flipping Seal. Ngayon, medyo natakot si Frisha. Tita, grabe ang Piggy na yan. Nakakain ba talaga? Ang maliit na foodie na ito ay naglagay ng pagkain sa lahat ng bagay. Nagsisimula ng pagsisihan ni Carrie ang kanyang mga desisyon ngayon. Alam niya na hindi niya dapat dinala ang magkapatid kung isasaalang-alang ang kalituhan na kanilang ginawa. Mabilis niyang sinabi, pakiusap, huwag intindihin. Wala kaming ibig sabihin na masama. Si Maya ay isang magandang babae, ngunit nakatayo siya doon na may malamig na ekspresyon. Ibig sabihin walang masama.
At ang unang bagay na gagawin mo pagkatapos ng pagkikita natin ay ang patayin ang aking kapatid. Kung iyon ang ibig mong sabihin ng hindi nakakapinsala, hindi ko maisip kung ano ang gagawin mo kapag may balak kang saktan. Hinawakan ni Carrie ang payong gamit ang isang kamay at ang isa naman ay nakahawak kay Frisha. Pagkatapos ay inihayag niya ang kanyang intensyon. Nandito tayo para mag-usap. Samantala, sumigaw si Samuel habang nasa dibdib ang kamay. Tia, ang aking kapatid na babae ay pinahirapan. Ano pa ba ang dapat pag-usapan? Ipatawag ang Silvermoon Berserker Troop ngayon. Susunugan ko ang lugar na ito at ipaghihiganti ang kapatid ko. Whoosh! Isang puting sinag ang kumikislap. Si Pixie ay sumugod muli at sinipa si Samuel ng malakas gamit ang kanyang mga trotter, na nabalian pa ng kanyang mga buto. Kasunod nito ay tinapakan niya ang noo ni Samuel gamit ang kanyang pangunahang trotter. Hindi ka pa ba malinaw sa posisyon mo, Dumba asterisk sa? Ungol niya. Bilang isang tao, tiyak na bihira ang maging pipi sa ganoong lawak. Ang iyong pag-iral lamang ay nagdudulot ng kahihiyan sa iyong mga magulang. Bakit hindi ko tapusin iyon para sa iyo? Hindi. Sigaw ni Frisha. Pakiusap, Mr. Piggy. Hindi tanga ang kapatid ko. Bilib lang siya sa ate namin. Nang makita ang ating mahal na kapatid na pinahihirapan at nawala ang kanyang pagkabirhen, kaya naman siya ay kumikilos dahil sa galit. Pakiusap ko, huwag mo siyang patayin. Total, siya pa rin ang bayaw ni Alex. Galit na galit si Samuel. You damn brat, huwag kang daldal ng kalokohan. Paano ako bayaw niya? Inalo siya ni Frisha. Tanggapin mo na lang ang realidad, kuya. Nagamit na sis, baka may pamangkin pa tayo. Itigil mo na ang iyong one-sided love, at makakalaya ka sa pagpapahirap na ito. At saka, I think hindi naman masama ang itsura ng bayaw natin. At least may maselan siyang facial features. Ito ay nakalulugod sa mata. Si Samuel ay mukhang galit na galit, ngunit siya ay naiwang tulala. Sa kanilang pagtataka, ang batang babae ay nagsimulang makipag-usap ng direkta kay Alex. Bro-in-law, kumusta ang kapatid ko? Sa itsura nito, malamang nakipag-sex ka lang. Naistorbo ba tayo? Huwag mag-alala. Kung hindi ka patapos, maaari tayong maghintay. Huwag kang magmadali. Marami ang lumingon kay Frisha na may nalilitong ekspresyon. Walang exception si Alex sa kalituhan na ito. Kapatid ba talaga ito ni Shirley? What a weirdo, naisip niya. Binuhat niya si Shirley at bumaling kay Carrie. Anong gusto mong pag-usapan? Ngumiti si Carrie. Sa tingin ko lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi kailanman intensyon ng pamilyang Hancock na atakihin kayong mga Rockefeller. Parehong ang Dipsy Clan at Clay Ember ay kumilos ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Ngumisi si Alex. At, kaya't sinasabi mo na ang aking mga tao ay karapat-dapat na bugbugin, hanggang sa halos mawalan ng buhay. Patuloy ni Carrie, hindi mo ba sinira ang Homan Tower? Dapat noon palang nailabas mo na lahat ng galit mo. Ano ang iyong kondisyon? Ano ang kailangan mo para bitawan si Shirley? Oh, at kumusta na siya ngayon? Umiling si Alex. Hindi ko siya pababayaan. Kumunot ang noo ni Carrie. I come respectfully, so I hope magpakita ka rin ng sincerity. Kaming mga Hancock ay isang sinaunang marangal na pamilya. Dapat mong malaman na mayroon kaming malaking kapangyarihan. Bukod dito, mayroon tayong banal na envoy ng Mount Olympus upang suportahan tayo. Kung maaari ka lang umatras, magkamayan tayo at makahanap ng kapayapaan. Magiging disadvantageous para sa magkabilang panig kung mag-aaway tayo. Kaya, itaas ang iyong mga kondisyon, at susubukan kong tuparin ang mga ito. Napatingin si Alex sa kanya. Sige, gusto kita. Ano? Namula ang mukha ni Carrie dahil doon. Ang bastos. Totoo ang chismis. Isa lang siyang pervert, at hanggang sa gusto niya rin ako. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kalmado. Hindi mo ako matitigilan. Kailangan mong mag-isip ng ibang kondisyon. Hinding-hindi ka makakasigurado. Inihagis ni Alex si Shirley sa lupa at umabant na parang kidlat. Maliban sa naging aswal dahil sa galit, nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Carrie sa biglaang pag-atake ni Alex. Puno siya ng kumpiyansa. Ang oil paper na payong na hawak niya ay naging isang solidong defensive barrier. Sinubukan pa nga ng isang divine envoy ng Mount Olympus ngunit hindi makalusot sa kanyang depensa. Higit pa rito,
Nabalitaan na ang partikular na Divine Envoy ay nalampasan ang Tribulation Crossing. Isa siyang tunay na diwata. Habang papalapit si Alex, mahinahong sinabi ni Carrie, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Hindi ako masasaktan ng atake mo. Boom! Hindi siya pinansin ni Alex at nagpadala ng suntok sa harang. Malakas na yumanig ang hadlang, at isang asol na liwanag na screen ang lumawak sa kalangitan. Gayunpaman, hindi nasira ang hadlang. Ito ay talagang napakatibay. Umiling si Carrie. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Pwede bang mag-usap na lang tayo? Itinagilid ni Alex ang kanyang ulo. Hindi ko pa nasisimulan. Ito ay walang kabuluhan maliban kung ikaw ay isang tunay na diwata dahil ang hadlang kong ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng batas. At paano kung magtagumpay ako? Gusto mo bang tumaya? Kung ako ay tumagos. Kabanata 2450. Hindi alam ni Carrie kung ano ang isasagot doon. Pakiramdam niya ay sinasaktan siya ni Alex sa mga salita nito. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Sa kabilang banda, talagang walang ibang intensyon si Alex. Sa kasamaang palad, kinailangan ni Pixie na sumuko at sinabing, Alex, kung tatagos ka sa kanya, hindi malalaman ng batang iyon kung tatawagan kanyang bayaw o tiyuhin. Hindi ba pinapahirapan mo lang siya? Sa palagay ko, dapat mong kunin ang batang iyon. Tapos tatawagan ka nilang asawa. Galit na galit si Carrie. Kung kaya mo akong itago, gagawin ko lahat ng gusto mo. Noon lang niya napagtanto ang pagkakamali niya sa mga salita. Namuo ang galit sa kanya, at hindi siya makapag-isip ng maayos. Mabilis niyang binago, ibig kong sabihin kung maaari kang tumagos sa aking hadlang. Tumanggaw si Alex. Tingnan mong mabuti kung gayon. Boom! Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang Dragon Tusk na suntok ni Bodhi. Habang siya ay nagpadala ng suntok, parehong isang dragon at elepante ang lumitaw sa kanyang likuran, isang himig ng Budista ang nakapalibot sa kanya, kasama ang kapangyarihan ng mga batas na sumusuporta sa kanya. Humawak si Carrie sa payong. Nakaramdam siya ng pagkabalisa at pagkabalisa sa pagkakataong ito. Gayunpaman, tumanggi ang kanyang subconscious na maniwala sa kanyang instincts. Ang payong na ito ay isang likas na espiritual na kayamanan. Sa kasamaang palad, ang resulta ay isang malakas na pagsabog ang pumutok sa hangin. Naputol ang defensive barrier ng Whispers of Water sa malakas na suntok na ito. Ang asol na screen ay nasira sa maliliit na piraso ng enerhiya. Nakakagulat, ang payong ng oil paper sa kamay ni Carrie ay nagpakawala ng malungkot na sigaw at sinubukang makatakas sa kanyang pagkakahawak, lumipad patungo sa himpapawid. Tumatakbo ka, huli na, pero, mabilis na kumilo si Alex at dumiretso sa tuktok ng payong habang sumusuntok siya pababa. Habang inatake ang payong ng oil paper, muli itong nagpakawala ng masakit na sigaw at bumagsak sa lupa. Bumaba si Alex at kinuha ito. Naningkit ang kanyang mga mata nang tumanggaw siya bilang pagsang-ayon. Ito ay isang magandang payong. Sa kasamaang palad, ang potensyal nito ay nasayang sa iyong mga kamay. Hindi mo mailalabas ang pinakamahusay sa iyong kakayahan. With that, ihagis ang oil paper na payong kay Maya. Si Maya ay may espiritual na mga ugat na nauugnay sa tubig. Nagpractice din siya ng mga diskarte sa martial art na may mga katangian ng tubig tulad ng Silver Frost, kaya tugma siya sa oil paper umbrella. Kahit na si Maya ay hindi gaanong malakas ngayon, ang payong na ito ay magiging perpektong sandata para sa kanya pagkatapos niyang mapabuti. Sumakit ang puso ni Carrie. Forget what they doing, keep on doing that.